di ba? Ano, Lai. Karanasan sa Patapos linggo. na ang linggo, pero ano pa ba ang aabangan natin ngayong araw na ito? Kahapon, grabe ang mga kaganapan. Oo. At sa sobrang stress ko, sumakit ang leeg ko. Pero okay na, kaya pa. Kaya naman. Sabi nga, the show must go on. Oo nga, ang daming mga kaganapan kahapon mga kaibigan. At yan naman po ay inyong napanood at napakinggan dito sa Net25. Oo, tinutukan natin yan mula Oo. sa simula hanggang sa matapos, pati yung mga press ko nila. Mula dun sa labas hanggang sa dulo. Ay hanggang sa loob mismo ng Senado. Yan, ako, hindi pa po tapos ang Senado serye o yung Senate Flix na tinatawag natin. Kaya pagpasok po bagamat Friday ngayon medyo mapapahinga tayo ng weekend. Sana naman talagang pahinga para ma-enjoy naman natin ang 2 araw na bakasyon sa trabaho. Pero pagpasok ng Lunes na ba? Naku, aasahan na naman natin ang ibang klaseng mga drama. Bagamat walang session ngayon, malay mo, itong Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw pa yan. Hindi natin mamamalayan, baka may mga mangyayari pa dyan. Naku, sana naman pagpahingahin naman nila tayo live. Anyway, batiin po natin ang ating mga listeners sa Radyo Aguila 1062 at gayon din po dun sa ating mga viewers sa online sa pamamagitan ng Facebook at YouTube, sa mga social media platforms ng Net25, Net25 News and Information at Radyo Aguila. Yung mga taga-Radyo Aguila, at sa lahat ng mga kaubayan natin, mapasaan man kayo, lupalop ng Pilipinas. Talagang gustong lupalop hindi lang sa Pilipinas kasi may mga viewers din tayo from abroad. Sa bagay, bati natin. Good morning world. Ayan. Magandang umaga Good sa inyo day. lahat. Kasi yung iba gabi pa, yung iba madaling araw, yung iba tanghali na. Kaya good day po sa inyong lahat. Ito na ang ating super panalo news ngayong araw po ng Friday Frontier. Yeast mula sa mahigit 5,300-year-old na mummy ginamit po sa paggawa. Imagine nyo na nakakita ang mga scientist ng yeast sa gut at ibang parte ng katawan ng mummy na si Otzi the Iceman na nabuhay pa mahigit 5,300 taon na ang nakalipas. Nananatiling nakabaon at nagyayelo ang kaniyang katawan hanggang sa madiskubre ng 2 German hikers ang kaniyang mummified na labi noong 1991 sa reyon ng South Tyrol sa hilagang bahagi ng Italy. Sa bagong pag-aaral, nadiskubre ng mga researcher ang 4 na klase ng yeast na kaniyang nabuhay o nakayang mabuhay sa sobrang lamig. At dahil curious sila kung pwede itong gamitin sa pagkain, sinubukan nilang gumawa ng sourdough bread gamit ang yeast mula sa mummy. Pwede pala yun. Kakain ka ba ng tinapay na Parang galing ayoko na nun. hindi naman sinabi sa'yo na galing sa mummy. At guess what matapos po ang eksperimento, nakagawa sila ng masarap na sourdough bread. Bukod sa bread making potential nito, naniniwala rin ang mga scientists na maaari itong makatulong sa paglilinis ng mga kemikal na pollutant sa ating kapaligiran. Di ba? Kasi Iba-iba na yung mga nadidiscover ngayon, ha? ang tagal niyang nabaon sa yelo. Kaya parang pag sa yelo ka na napapreserve, 'di ba? Kaso nga lang galing yun sa katawan ng isang bagay, tao. 5,300 years na yung mummy. Kahit na, galing pa rin. Ayaw pumayag no? Pero yan ay mga nadidiscover mga kaibigan ng mga scientists, But anyway, ito naman, as Fridays find hidden unique attraction, mga kaibigan. Kinilala ng Time Magazine ang Kauai and Eco Park sa General Trias, Cavite bilang isa sa greatest places of 2026. Ang 3 hektaryang Eco Park ay gawa sa bamboo-inspired architecture at sustainable design na layuning ipakita na ang kawayan ay hindi lamang simpleng materyales, kundi maaari ring maging world-class construction material. Isa sa mga pangunahing attraction nito ang Grand Pavilion, isang malaking open-air structure na gawa sa engineered bamboo at idinisenyo upang makayana na maging
ang malalakas na bagyo. Makakaya nun, ano? Bukod dito, pwede ring mag-enjoy ang mga bisita sa horseback riding, boating, bird watching, yoga session, at bamboo farming workshops. Ayon sa pamunuan ng parke, panahon na para mabago ang pananaw ng marami na ang kawayan ay para lamang sa mga simpleng bahay. Sa katunayan, mas mabilis itong tumubo kaysa sa mga puno, mas sustainable at malaking tulong pa sa carbon absorption na mahalaga sa laban kontra climate change. Ay kasi yung Kawayan na lang kawayan, tayo. nagbebend yan, hindi nagbebend dalawa. Nagbebend siya, halimbawa, tinangay ng hangin, hindi siya basta nababali. Nagsusway lang siya, no? Nagsusway siya, o kaya ano nga talaga siya. At saka marami, masarap magluto sa kawayan, no? Sa bagay, mabilis din ang apoy pagka yan ang ginamit mo. Maraming benepisyo sa kawayan. At maganda din na kinilala yung Kawayan Eco Park para Oo. dito. Yes. Anyway, eto naman, Friday's Filipiniana Fashion po tayo. Tampok ngayon sa SM Mall of Asia ang Filipiniana Ex Obra, isang espesyal na exhibit na nagtatampok ng modernong interpretasyon ng tradisyonal na Filipiniana. Makikita rito ang mga disenyo mula sa Ternocon na hango sa mga obra ng ilan sa mga national artists ng bansa. Kabilang sa mga designers sina Brian Peralta, Joe Hernandez, Irene Subang, Jared Servano, Peach Garde at Nina Gatan na gumamit ng embroidery, sculptural forms at iba pang handcrafted techniques upang buhayin ng sining sa pamamagitan ng kasuotan. Kasama rin sa proyekto ang mga kilalang fashion mentors na sina Ezra Santos, Lulu Tangan at Ret Iala. Patunay ito na ang Filipiniana ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi patuloy na umuunlad bilang simbolo ng kulturang Pilipino. Alam mo, maganda yung Filipiniana dress sa mga matatangkad. Huwag mo sabihin hindi tayo Hindi, pwede. Pero hindi pwede sa atin yung mahaba. Depende siguro sa design. Yung mahaba. Kasi Oo. kapag maliit ka, wag kang yung hanggang floor length na gown. Oo. Kasi mas lalo kang liliit. Ayun. So, dapat, yun nga, ginagawa nila. May mga Filipiniana dress na yung knee-high lang. So, at saka magaganda kapag lalo na may embroidery yung mga terno natin. Siguro doon na lang ako sa sa blouse na Filipiniana. Ay, may Oo, diba? ginagawa yung Meron iba namang ngayon ganun na eh. pamatong lang siya. Oo, pamatong. Parang jacket lang siya. Parang blazer na Oo, gagamitin. parang ganon. Uso Pero- naman ngayon no? Oo. Ang isa sa iconic na na nagsusuot ng terno, si dating First Lady Imelda Marcos. Ay, oo, napaka-sosyal niya pagka nagsuot ng ganong Filipiniana dress. Nung one time, in-invite kami ni Senator Amy sa bahay nila sa San Juan. Oo. Ipinakita yung mga terno ng nanay niya. Ibig sabihin may collection talaga siya. Inipon nila at naka-display dun sa bahay nila. Parang gagawin siyang museum. Parang yung... Alam mo, ang bewang ni former First Lady, parang ganito lang, 20 inches lang. Kumpara na sa atin ngayon, sabi wala nga na, ni no? Senator Amy, hindi niya na-imagine na naging ganon ang bewang niya. Sa bagay, masasabing iconic na rin yung mga ganong kasuotan ng ating At saka dating yung First mga Lady. No? yung mga lumalaban na mga sa mga beauty pageant, yung mga contestant natin, iba pag ang suot nila Filipiniana terno, Oo. 'di ba? Yun naman ang kanilang laging suot eh. Lalo na yung mga sumasali talaga sa mga beauty pageant na hindi nawawala yung ganong kasuotan. Bagamat moderno ang style, pero yung pagiging Filipiniana nung gown nila, andun pa rin eh. Tsaka identity yun eh. Oo. Yun yung isa sa sa pambansang kasuotan ng mga Pilipino, Sa lalo na ng bagay. mga Filipina. Uy, mga kaibigan, simula kahapon, June 4 hanggang 10, ipinagdiriwang natin ang Philippine Eagle Week bilang pagbibigay halaga sa ating pambansang ibon at para palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng wildlife conservation. At ito sa likod ng kampanyang ito, may isang agila na literal talaga na naging icon pagdating sa wildlife conservation ng bansa.
Siya ay si Girlie. Marami akong kakilala ang pangalan, Girlie. So, babae itong ano na to. Noong 1982, nasagip siya matapos masugatan ng tirador. Dahil sa kanyang injury, nabulag siya sa isang mata at hindi na siya pwedeng pakawalan pabalik sa kagubatan. Pero, imbes na maging katapusan ng kwento niya, naging simula ito ng mas malaking misyon. Fast forward to today, nasa mid-40s na si Girlie. Isa sa pinakamatatandang Philippine Eagles na nasa pangangalaga ng tao. At sa loob ng mahigit 4 na dekada, naging living reminder siya kung bakit kailangang protektahan ang ating pambansang ibon. Dahil dito, mas lumakas ang mga programa para sa eagle conservation, habitat protection, at environmental education sa bansa. Alam mo, Survivor, no? Oo. Ang dami kasi na nakikita ko na nagpo-post sila ng mga larawan ng eagle. Hindi siya yung Philippine eagle eh. Ang kinukuha nila, yung American eagle na medyo, yung dilaw yung toka. Parang ganon. Tapos sasabihin, ay nakakatakot naman yung itsura niyan. Pero hindi yung Philippine, no? Oo, magkaiba yung itsura ng Philippine eagle. At matatagpuan yung karamihan dyan, doon sa mga wild areas dyan sa Davao. Yes, At yun nga, pag may nakita tayo na mga halimbawa, mga ibon o kaya yung mga endangered na species, wag na natin, yung iba pinapana pa talaga eh. Hindi mo alam kung gustong ihaw o kaya gustong hulihin para alagaan. Hindi po basta-basta pwedeng mag-alaga maliban na na may pahintulo tayo mula sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Yes. Eto naman, opisyal nang idineklara po ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Ito ay dahil sa paglakas nga ng southwest monsoon o habagat na nagdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas sa nakalipas na 5 araw. Gayunpaman, nagpaalala ang Pag-asa na maaari pa ring maranasan ang tinatawag na monsoon break o ang pansamantalang paghina at paghinto ng ulan na pwedeng tumagal ng ilang araw hanggang linggo. Pabalari ng Weather Bureau dahil sa epekto ng El Nino, posibleng maging mas matindi at mas malalakas ang ulan na ibubuhos ng habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantala, ganap nang naging isang tropical depression ang low pressure area o LPA sa hilagang kanluran ng Batanes at pinangalanan itong Bagyong Esther. Huli itong namataan sa layong 225 kilometers sa northwest ng Itbayan, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 55 kilometers per hour. Habang kumikilos pa itaas o northwestward sa bilis na 20 kph. Magdadala naman ang pag-ulan ng southwest monsoon o habagat sa Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales. Gayon din dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Habang ang localized thunderstorms ang magdadala ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan o pagkulog-pagkidlat sa natitirang bahagi ng bansa. Ang pinakamataas pong temperatura ngayong araw ay nasa 31.8 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 12 ng tanghali. Lulubog naman ang araw mamayang 6:23 ng gabi. At kahit tag-ulan na, nakaranas pa rin ng ilang lugar na danger level heat index na umabot sa 45 degrees Celsius, partikular na sa Infanta, Quezon, Rojas City, Capiz at Catarman, Northern Samar. Sa ilalim nito, ang danger level maaaring maranasan ng heat cramps at heat exhaustion, maaaring humantong sa heat stroke, ang patuloy na pagkababad sa init. Kaya paalala, stay hydrated pa rin. At ngayon nga po, umuulan sa Metro Manila, Lai. Yes, Huwag pong kalimutan ang mga pananggalang sa ulan. Yun ang nangyari sa akin. Naulanan Nakalimutan ka? ko yung payong ko. But anyway, hindi naman tayo nabasa dahil may nagmalasakit na maisakay tayo para makarating dito.
Ayun. Anyway, so ingat tayo mga kababayan. Ano ho? Inaasahang sasalubungin naman ng mga motorist ang magkahalong taas-baba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na Martes. Batay sa price monitoring sa World Trading sa unang 3 araw, June 1 hanggang June 3 ng taong ito. Day 3 update, eto ho, presyo sa world market. June 1 to 3, 2026, ang diesel ay nasa 4 pesos and 5 centavos per liter. Ang gasoline naman ay 70 centavos. Ang kerosene, 4 pesos and 60 centavos. Paalala, maaari pang magbago ang mga halagang ito. Depende sa magiging resulta ng huling 2 araw ng trading ngayong linggo. Nako, akala nung iba medyo nakahinga na dahil dun sa huling Oo. bagsak ng presyo sa produktong petrolyo. Next week taas baba pa rin. Ganun naman ang presyo, no? Minsan nga, hindi natin maintindihan. Sabi nila mababawi, pero pagdating ng susunod na linggo, sobrang taas na naman ang Wala, mangyayari. hindi parang malabo na talagang bumalik dun sa dating presyo. O kasing naman muna tayo. Batay sa Bangko Sentral ng Pilipinas, kahapon po, June 4, nagsara ang piso kontra dolyar sa halagang 61.62 pesos per dollar. Ang paglakas ng 12 sentimo kumpara sa naging palitan nitong Miyerkules sa halagang 61.74 pesos. Narito naman ang palitan ng piso kumpara sa iba pang mga currency. Ang US dollar, 61.62. Ang yen, 0.38 centavos. Euro, 71 pesos and 60 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 87. Ang real, 16 pesos and 44 cents. Ang source po niyan ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, so BSP. At sa pagpapatuloy po ng ating Senate serye, tuluyan na nga pong nahati sa 2 paksyon ang Senado kasunod ng kontrobersyal na rigodon sa liderato nito. Mainit iginiit ng Solid Block 12 na bakante na ang pwesto ng Senate President at si Senator Sherwin Gatchalian na ang tumatayong acting Senate President. Gayunpaman, mariinitong tinutulan ni Senator Alan Peter Cayetano na nagpahayag na siya pa rin ang lehitimo, legal at moral na pinuno ng mataas na kapulungan. Himayin po natin ito mamaya kasama si Attorney Sal Panelo, dati po siyang Chief Presidential Legal Counsel. Ngayong buwan naman ng Hunyo, ating ipinagdiwang ang National No Smoking Month upang mahikayat ang mamamayan sa pagtigil sa paninigarilyo. Dahil sa panahon ngayon, marami pa rin ang naninigarilyo at ang nakakatakot dito ay pati ang mga kabataan ay nahuhumaling na rin sa paninigarilyo at vaping. Ating alamin ang mga kaganapan ngayong National No Smoking Month at ano ba ang epekto ng paninigarilyo sa ating pangangatawan? Makakausap natin ngayong umaga si Dr. Maricar Limpin, ang Executive Director, Action on Smoking and Health, Philippines at Pulmonary Critical Care and Tobacco Cessation Expert. So magbabalik po mga kaibigan ang ASPN. Oras muna natin, alas 8:25 ng umaga. Information education. Alas 8:27 na ng umaga mga kaibigan, King's Herbal Plus, the most iconic and trusted food supplement brand in the market. Made from 100% natural and organic ingredients, it contains 80 powerful components, a blend of fruits, herbs, and vegetables carefully combined to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to stay healthy. King's Herbal Plus is a proudly locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla,
araw-araw. Okay, narito na po ang mga sinundang pangunahing news ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Nagmatigas ang Senate block na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano at itinuloy ang pagdinig nito sa kontrobersyal na issue kaugnay ng flood control. Natuloy ang pagdinig ng Senate session sa Session Hall sa kabila ng anunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo na walang nakatakdang pagdinig nitong Huwebes. Itinakda ang pagdinig sa Lunes, June 8. Si Gatchalian ang itinalaga ng tinaguriang bagong mayorya bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Si Tulfo naman ang itinalaga bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Si Senator Pia Cayetano ang naunang namuno sa pagdinig pero kalaunay ipinasa niya ito kay Senator Rodante Marcoleta. Daroon din sina Senator Cayetano, Robin Hood Padilla at Amy Marcos. Nagpakita rin si Senator Loren Legarda pero umalis ito kalaunan para dumalo sa hiwalay na pagdinig. Bago nangyari ang pagdinig, sinabi ni Gatchalian na hindi papayagang makapasok ang mga resource person sa session hall dahil walaan niyang pagdinig. Nanindigan naman ng Cayetano Block na imbalido ang nangyaring rigodon sa Senado kaya itinuloy nito ang hearing. Nagkaroon pa ng kaguluhan sa pagdating ng 18 dating sundalo na nagsilbing bagman umano ni dating Congressman Saldico. Habang papasok kasi ng gusali ng Senado, nakasalubong nila si Interior Secretary John Vic Remulla. Nagkatulakan kasama si Senator Padilla at Senator Pia Cayetano. Bukod sa 18 dating sundalo, dumating din sa pagdinig ang kanilang abogado na si Atty. Levi Baligod at ang abogado ni Ko na si Atty. Rui Rondain pero hindi siya nag-appear under Saldico kundi ginawa siyang abogado ng ibang mga akusado. Sa pagdinig muling inihayag ng mga nagpakilalang Marines sa mga paratang na nakapaloob sa kanilang mga sinumpaang salaysay kung saan sinabi nilang naghatid sila ng mga maleta at bag na may lamang pera para sa mga politiko at iba pang tao. Ayon sa isa sa 18 na si Bernard Tube, nagatid siya at ang kanyang mga kasama ng 2 maleta na may pera sa pagitan ng 40 hanggang 70 milyong piso bawat isa sa isang gusali sa Baclaran na iniugnay kay dating Senate President Vicente Soto III. Pero inamin ni Tube na hindi niya personal na nakitang tinanggap ni Soto ang salapi. Sinabi naman ni Bernard Gumban na 2 beses siyang nagatid na mga maleta sa ibang bahay sa Green Hills na pagmamayari umano ni Senator Erwin Tulfo. Pero hindi niya nakita ng personal na tinanggap ng senador ang anumang salapi. Naunang itinanggi na Tulfo at Soto ang mga paratang ng mga saksi. Inakusahan din ng mga saksi na may mga paghahatid ng salapi kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagsimula noong September 2022. Idinagdag pa ni Tube na noong 2022 sinamahan niya si dating Congressman Saldico sa Paway, Ilocos Norte at nakita niya roon si Pangulong Bongbong Marcos, si Presidential son at Congressman Sandro Marcos, unang ginang Lisa Araneta Marcos at si Romualdez. Pinangalanan din ng mga saksi ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at mga personalidad sa politika na umano'y tumanggap ng salapi mula kay Ko o sa kanyang mga kasama. Kabilang dito sina Bicol Sara Representative Terry Ridon, Mamamayang Liberal Representative Leila de Lima, ACT Teachers Representative Antonio Tino, mga dating party list representative na sina Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Brosas at dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon sa mga dati umanong sundalo, may ilan sa mga taong ito ang tumanggap ng salapi sa mga paper bag o maleta. Partikular na lang tinukoy na madalas bumisita sina Raul Manuel at Leila de Lima sa mga opisina ni Ko at umaalis sa may dalang mga paper bag na may laman umanong salapi. Inakusahan din nila si Trillanes ng pagtanggap ng mga paper bag na may lamang 5 million hanggang 10 million pesos bawat isa. Tumanggap din nila ito ng 6 na maleta.
Ayon kay Attorney Baligod, may group chat na kinabibilangan ni Ko at ng mga umano'y bagman kung saan makikita ang mga kumpirmasyon ng ilang paghahatid ng pera, kabilang ang mga umano'y paghahatid kina Franz Castro, Arlene Brosas at Antonio Tino. Ayon naman sa saksing si Joely Cadiao, nagatid siya ng maleta kay Ridon sa Quezon City at ng sobre na may lamang salapi para sa anti-drug war advocate at pari na si Flavie Villanueva. Wala namang naiharap na documentary evidence sa naturang pagdinig para suportahan ang mga alegasyon. Nauna nang itinanggi ng marami sa mga tinukoy na personalidad ang mga alegasyon laban sa kanila. Samantala, tinawag ng tinaguri ang bagong mayoryan na bogus at isang power grab ang pagdinig ng Cayetano Black. Ang daming kwento, Laya. Oo, haba nun Pero yun ang mga nangyari kahapon batay sa isinagawang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi explosive yung mga first time na binanggit yung mga pangalan. Noong una kasi dun sa affidavit nila, sinabi lang na may mga hinatira ng maleta at sobre at may mga tumanggap na mga envelope. Pero ang nabanggit lang parate, Saldico, Martin Romualdez, at saka yung pamilya ni PBBM. Pero yung ibang Iba pa. detalye ng mga iba pang mga mambabatas ay hindi sinasabi. Pero kulang daw yun, Lay. Doon sa affidavit nila, may mga binanggit na marami pa. pangalan na hindi nabanggit doon sa hearing. Ayun. So, abangan pa rin natin, mga kaibigan. Samantala, maring itinanggi ng 18 dati umunong mga sundalo ang aligasyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na binayaran umano sila ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor para lumutang at tumestigo sa pagdinig sa flood control project scandal. Sa mismong pagdinig ng Blue Ribbon Committee, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano ang balita tungkol sa aligasyon ni Matibag na tumanggap ng pera ang bawat isa sa 18 na nagpapakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Narito ang pahayag ng ilan sa kanila. Sundalo kami, sir, hindi kami nagpapatukso sa mga pera. Gusto namin trabaho sana. Trabaho na kung saan mabuhay namin, ang pamilya namin para sa aming sariling sikap. Nakakaya naman kasi parang critical na sitwasyon namin. Ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin, hindi ito pang sarili. Para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Halos ngayong pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, sa ngayon, nagkaroon po kami ng yung mga kunting ipon tawag nito, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, nagkatsaga po kami sa sardinas. Inanyayahan ni Cayetano si Matibag na pumunta sa mismong pagdinig para roon sabihin ang mga akusasyon nito. Pero hindi pumunta si Matibag. Ayon sa kanya, maghihintay muna siya ng sabina mula sa komite. Inalmahan din ni dating Congressman Mike Defensor ang aligasyon ni Matibag. Narito ang pahayag ni Defensor. Ganyan na yung ginawa nila. Pinapinaman na si Gutierrez sa sinasabi nila na ako daw ay nag-offer daw ako at si Senator Marcoleta ng pera para magsalita si Sergeant Cotesa. So ngayon, ginagawa na naman nila yun sa 18 Marines na pinapalabas na nagbigay o nag-offer ng pera para magsalita. Pero nakita nyo naman, napaka-normal yung pagsalita nila kung ano talaga yung para patahimikin yung mga nagsasalita. Gamitin mo ang resources ng NBI, ang poder ng NBI para imbestigahan ang totoong issue ang nakawan dito sa ating bansa. Imbis na ang iniimbestigahan yung mga nagsasalita, tingnan nila kung ano yung mga sinasabi, sundan nila. Ang dami mga detalye dito na maaari nating magamit upang malaman natin kung ano talaga yung nangyari sa sistematikong nakawan dito sa ating bansa. Samantala, lumabas din sa pagdinig ang aligasyon na nagamit ang pondo ng bayan sa ginawang investigasyon ng International Criminal Court dito sa Pilipinas. Pinuna ito ni Senator Rodante Marcoleta.
Narito ang kanyang pahayag. Bakit tayo pa ang tumulong sa kanila para usigin ang kapwa natin Pilipino? Bakit hindi silang magkusa? Sarili lang gasto, sariling sakripisyo. Bahala silang humanap. Dahil ang patakaran na sinabi ng Pangulo, we will not assist the ICC in any way, in any form, and in any shape. Bakit kabaligtaran ang nangyari? Yun ang punto. Yun ang pinakapunto. Kaya hinahanap natin ngayon, bakit isang dating senador pa ang tumulong dito sa ating bansa? Dinalampan nyo ng pera, pinakain dito, nilagay sa magagandang hotel. Ikinuwento ng isa sa mga testigo ang naging papel ni dating Congressman Zaldico at ang isang pulong noon kasama si dating Speaker of the House Martin Romualdez at mga ICC investigator. Narito ang pahayag ni Roosevelt Waupan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung si Chantal Daniels nag-appear po doon sa TV po. Then siya po yung napicturean ko na ini-escortan po namin dito po. Sino? December 2023 po, Your Honor, dumating po sila dito. Then bumuo po ng team foreigner duty detail po ang team leader namin. Yun po. Then sinundo namin sa airport po, then dinala namin sa Setadines, Makati, yung unang accommodation po nila. Paano po ang... All the time naman po, kasama namin si Mark Tiksay po. Siya po ang... Nakita rin umano nilang nakipagkita ang mga ICC investigator kay dating Senador Antonio Trillanes. Pagkatapos po noon, nakamiting po ng mga foreigner po sa Dusitani si Senator Trillanes. Mga ilang araw po, na-meet din po ng mga foreigner, sina dating Speaker po Romualdez, si Boss Elizalde ko sa townhouse po. Then kasama rin po si Senator Trillanes doon. Unit 9 townhouse sa may Makidli po. Dahil dito sinabi ni Senator Cayetano na ipatatawag nila si Trillanes para sa susunod na pagdinig. Yan, so matindi yung mga pahayag nitong mga ex-Marines kung tawagin natin. Magsasubmit pa rin sila ng mga individual sworn statement nila kasi ang hawak ng Senado ngayon ay yung collective affidavit Yes. na ibinigay ni Attorney Levy Baligod. So kapag hinimay-himay yung kanilang mga affidavit, dun makikita yung iba pa mga detalye. Ito naman, handa si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session ng Kongreso para iprioridad o para mapasa ang mga prioridad na hakbang na nabinbin dahil sa gulo sa Senado. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, agad na aaksyonan ng Pangulo ang opisyal na hiling ng bagong pamunuan ng Senado para sa isang special session. Narito pong pahayag ni Yusa Castro. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds. Ayon kay Castro, kabilang sa mga panukalang batas na nais ng Pangulo na makitang maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Nanawagan din si Pangulong Marcos para sa pagpasa ng supplemental budget para sa mga programang tutulong sa mga sektor na naapektuhan ng hidwaan sa gitnang silangan. Tungkol naman sa nangyaring
komosyon sa Senado kahapon, partikular ang nangyaring tulakan ni na Interior Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Hood Padilla. Sinabi ni Castro na may mensahe si Pangulong Marcos. Umayos kayo. O, diba? Isang simpleng umayos kayo. Nagbabala si Castro na hindi ko konsentihin ng Pangulo ang iba pang gulo sa Senado tulad ng nangyari noong May 13 na nauwi sa pagtakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw ni Castro na hindi inutusan ng Pangulo si Remulla na pigilan ang sino man kabilang ang mga resource person para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon. Sa ating pa rin mga balita, itinakda ng Sandigan Bayan 5th Division sa June 30 ang arraignment ni na Senator Jingo Estrada at dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan para sa reklamong graft at plunder. Inanunsyo ito ng Associate Justice Zalde Trespaces kahapon matapos maghain ng magkahiwalay na motion to quash ang mga abogado ni Estrada at Bunuan. Nais ng naturang mga abogado na maideklarang imbalido ang mga reklamong kriminal laban sa dalawa. Naghain din ng motion to fix bail ang abogado ni Estrada pero isinantabi na rin ito. Ayon kay Associate Justice Trespaces, kailangang dumaan muna sa arraignment ang akusado at sumailalim sa pre-trial bago ang pagsasampa ng petisyon para sa pagpapiyansa. Pero bago mangyari ang arraignment, kailangan munang maaksyonan ang motion to quash. Walang piyansa para sa kasong plunder. Habang buhay na pagkakulong ang parusa para rito. Sa ilalim ng batas, maaari lang payagan ang piyansa para dito kapag nakita ng korte na hindi malakas ang ebidensya ng pagkakasala laban sa akusado. Natuloy naman ang arraignment ng iba pang mga akusado sa kaso na sina DPWH National Capital Region Engineer Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain sila ng not guilty plea sa mga reklamong graft at plunder. Hindi naman nakadalo si Bunoan sa proceeding dahil sa kanyang kalagayang medikal. Kasalukuyang nasa isang pribadong pagamutan ngayon si Bunoan. Malamang naman manatili si Estrada sa Quezon o New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City sa kabila ng hiling niyang mailipat sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Balikan lang natin yung isang issue, yung sa special session at saka yung tulakan sa Senado. Kahapon kasi ay nag-press con din kasi si Gatchalian habang nagpe-press con habang may hearing or bago mag-hearing na siya daw ang nag-request kay Remulla. Na pumunta. Siya pala wag pahintulutan makapasok kasi wala nga daw hearing. Oo, kasi ang daming nag-question dun eh. Bakit biglang sumulpot doon? Bakit nandun si ang sabi ni Gatchalian, siya ang nag-request sa DILG to ensure the peace and order. Kaya nagkaroon din ng nag-sweep din ng EOD doon sa session hall dahil nga 'di ba may mga K9 para mas matiyak daw ang seguridad. ang kaayusan at seguridad. Eto, nagsampa naman ang reklamo para sa graft at malversation ng Office of the Ombudsman laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya at muling at ilang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito na pala yung malaking isda nila kahapon. Kaugnay ito ng isang sinasabing maanomalyang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nahaharap ang mga akusado sa isang bilang ng paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at isang bilang ng malversation of public funds or property
through falsification of public documents sa ilalim ng revised penal code. Natukoy sa investigasyon ng hindi otorisadong pagbayad sa St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mga diskaya ng 63 o 53.9 million pesos para sa rehabilitasyon ng river construction structure sa Bulusan sa Kalumpit, Bulacan. Kabilang dito ang sinasabing pagpapalabas ng bayad para sa unang bidding ng proyekto kahit na hindi naaprubahan ng disbursement voucher. Nariyan din ang full payment para sa dredging at embankment item kahit na wala namang basihan para sa komputasyon o anumang dokumentong susuporta na kailangan para patunayan na natapos ang proyekto. Nabigo naman, Weng, at mga kaibigan ng Pilipinas na makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Natalo kasi ang Pilipinas sa 4 na round ng botohan kahapon. Nakuha ng Kazakhstan ang kaisa-isang pwesto na inilalaan sa Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsisilbi ang Kyrgyzstan sa Security Council. Magsisimula ang 2 taong termino nito sa January 2027. Sumali ito sa United Nations noong 1992. Isinisi ng Malacanang ang kabiguan ng Pilipinas na makaupo sa UN Security Council sa ingay politika na dulot umano ng mga obstructionists. Magandang pagkakataon sana kasi yung seat sa UN Security Council, although it's non-permanent, para maisulong yung mga issue natin, lalo na internationally, lalo na dito sa issue ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero dati nakakuha tayo, di ba? Oo, pero yun nga, nagbibid ulit tayo para magkaroon ulit ng pwesto, hindi nga pinalad. Ayun na. Yan. So, yan ang mga epekto ng mga ingay politika dito sa ating bansa. Hindi lang po sa ekonomiya, kundi internationally. Kasi nababalita po yung mga nangyayari dito sa atin. Sa mga international news agency, di ba? Nandito sila, actually, kahapon, nandoon ang iba't ibang mga Yung mga international FOCAP, news yung mga agency. members ng Foreign Correspondents Association. So, nung Worldwide nagkabarilan, naka-live pa yung mga yung mga foreign correspondent. Ay ngayon, dahil alam nila na maingay nga dito sa atin sa politika, kaya sinusubaybayan din nila. Yun ang nangyayari. Anyway, mga kaibigan, time check muna tayo. Ang ating oras, alas 8:50 na ng umaga at magbabalik pa rin ang ASPS. Ano sa palagay nyo? Information education. Alright, 8:53 na ng umaga at tuloy-tuloy tayo sa ASPN. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. Nagkasundo na ang Israel, Weng, at Lebanon na itigil ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa matapos lagdaan ang isang kasunduan sa tigil putukan sa pangunguna ni US State Department Chief of Staff Daniel Haller. Sa ilalim ng kasunduan, ihihinto ng grupong Hezbollah ang lahat ng pag-atake laban sa Israel at ililikas ang mga operatiba nito mula sa South Litani sector. Kasama rin sa napagkasunduan ang pagtatatag ng pilot zones na pamahalaan ng Lebanese Armed Forces at ang pag-aalis ng mga armadong grupong hindi bahagi ng Estado sa nasabing lugar. Gayunman, hindi tinanggap ng Hezbollah ang kasunduan sa tigil putukan na nagdudulot ng pagdududa sa magiging pagpapatupad nito. Yan pa ang isang nagpapagulo sa sitwasyon sa Middle East yung awayan ng Lebanon at saka ng Israel. Actually, yung Hezbollah kasi dahil yun yung armed group na na talagang kalaban ng Israel. Although nagkasundo ang Lebanon at Israel for a ceasefire, yung Hezbollah ang may ayaw. 'Di ba? Kung matatandaan mo yung naging pag-atake sa sa West Bank noong early January
January last year, Oo. ay ang daming namatay na may Pinoy pa tayong kababayan na nadamay Na doon. biktima. Hezbollah ang bumanat naman doon. Matagal na kaaway na yun, ng Israel. Oo, parang historically kasi ang issue nila eh. Anyway, ito naman ipinagtanggol po ng Department of Agriculture ang executive order na magbibigay daan para sa mas malaking pork import allocation. Ayon sa DA, kailangan pa rin ito dahil naharap ang bansa sa panibagong banta ng African swine fever at lumalalang pressure ng inflation na konektado sa krisis sa Middle East. Nilinaw ito ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. matapos questionin ni AGA Party List Representative Nicanor Briones sa pagdinig sa Kamara ang importansya ng naturang hakbang. Ayon kay Briones, hindi na napapanahon ang EO 116 at inilabas ito ng hindi alam ng kalihim. Nilinaw ni Chu Laurel na hiniling na ang EO 116 noong nakaraang taon para tumaas ang presyo ng karning baboy habang nananatiling limitado ang supply dahil sa problema sa Asian swine fever. African swine fever yun, di ba? Sa karning baboy pa rin. Oo. Ang problema kasi pagka nag-aangkat, ang napapatay yung local Yung sa atin, oo, production natin. yung mga local hoggers natin. Kaso ang problema naman dahil nga dun sa ASF, kulang, limitado naman din ang supply. So ang course talaga ng gobyerno mag-import. Walang mangyayari. I mean, walang magagawa ngayon kundi ang mag-angkat na lang ng mga karning baboy. Kesa naman sa tataas ng malaki talaga ang presyo, kasi di ba supply and demand yan. Correct. Hindi naman natin pwedeng ipatigil ang supply and demand. At yan ang paborito ng mga Pinoy pagdating sa usapin ng mga karne dito sa bansa, di ba? Oo. Parang pansin ko lang, number 1 yan na paborito ng ating mga kababayan, ang karning baboy. Karneng baboy. Marami kasi pwedeng iluto dyan na masarap eh. Pero ingatan pa rin natin syempre, sobrang meat ay hindi mabuti po sa katawan natin. Pero pagkamat kailangan din naman talaga natin yan. Oo. Eto naman, Lai, ano ba itong balita mo? Oo. Sa Department of Education, inatasan nito ang lahat ng paaralan na magpatupad ng iisang pamantayang polisiya laban sa bullying. Ito ay kasunod ng paglagda ng binagong Implementary Rules and Regulations, so IRR, ng Republic Act number 10627 o Anti-Bullying Act of 2023. Layunin ng bagong polisiya na palakasin ang mga hakbang laban sa bullying. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kailangang magpatupad ang mga paaralan ng mas mahigpit na mga hakbang para maiwasan ang mga insidente ng bullying at matiyak na agad na matutugunan ang mga reklamo ng mga biktima. Sa ilalim ng bagong patnubay, obligado ang mga paaralan na magkaroon ng mga programang pang-iwas sa bullying, maagang interbensyon at mas maayos na sistema sa pag-iimbestiga at pagresolba ng mga kaso. Pinalawak din ang definisyon ng bullying para maisama ang mga paulit-ulit na harassment, panlilipat sa isang mag-aaral sa mga gawain o grupo at iba pang aksyong nagdudulot ng emosyonal o psikolohikal na pinsala. Magtatalaga rin ang mga paaralan ng Learner Formation Officer na unang tutugon sa mga ulat ng bullying at mga ngasiwa sa mga kailangang aksyon para sa mga sangkot. Binigyang diin ng DepEd na dapat manatiling ligtas na lugar para sa pagkatuto ang mga paaralan at hindi dapat maging dahilan ang bullying para maapektuhan ang edukasyon at kapakanan ng kabataan. Alam mo, seryosong problema yung bullying. Hanggang ngayon, Lai, matagal na itong nais na resolbahin. Pero parang lumalala, lalo na itong nagkaroon tayo ng matinding pagunlad ng teknolohiya natin.
syempre kasi ang hindi ko maintindihan bakit naging grabe. Dati yun pambubuska nung mga Oo. panahon natin Wala yung ganyang kagrabe ngayon. Oo, pero ngayon nambubugbog yung mga nakikita natin na mga nagva-viral na video. Tapos Binabato pa, no? Hinahagisan ng upuan. Hindi naman natin maintindihan bakit pumapayag yung iba na aapihin sila, 'di ba? Pero napakalaking bahagi talaga ang gagampanan diyan ng mga magulang at saka ng mga guro sa paaralan. Tama na magkaroon ng ng mga sabi nga ang mga eskwelahan meron silang programa para labanan ng bullying. Pero kasi dapat ang mga bata sa tahanan pa lang natuturuan na ng tama Yes, yun ang unang paaralan Kung ang ating kukonsintihin tahanan. yung akala, ay cute yung ganito, parang, 'di ba? Nakukonsinti kaya nagiging spoiled yung mga bata. Paglabas nila ng tahanan, bit-bit nila yung ugali na masama. Siguro resulta na rin yan, mga kaibigan at uweng, yung kakulangan din ng silid-aralan. Ang ratio kasi ngayon ng Estudyante. guro at saka estudyante, ang ideal is 1:30. Pero ang nangyayari ngayon, 1:50, 1:60, na alam Hindi natin na natututukan, hindi matututukan. At the same time, yung sa kalagayan ng mga public school din natin ngayon, parang kulang din ng mga guidance counselor na yun pa. tututok sa ganitong kalagayan ng mga estudyante natin. Ang daming issue ng edukasyon na. Total, magpapasok ka na sa Lunes, pasok ka ng public Oh, school. yes, Yung reading comprehension ng mga nasa grade 8, grade 9, Senior high school na napakababa. nga, Parang di ba? 87% ng ng mga grade 9 or grade 8 students ay ang baba ng ng kanilang reading comprehension. Ibig sabihin nakakabasa pero hindi nila naiintindihan kung ano yung binabasa nila. Correct. Samantalang tayo dati nabibisto po ang edad namin ni Laila. Grade 1 pa lang alam mo Alam na, na, even yung yung current events Nung bata tayo alam natin kung ano ibig sabihin ng mga acronym ng mga ahensya ng gobyerno. Kabisado natin sino ang mga kalihim ng mga ahensya ng gobyerno. Tama, memorize natin yun. Oo, Pati multiplication, di mo itinuturo. kailangan magbilang sa daliri. Sabi sa'yo, grade 5 pa lang ako. Alam ko na kung ano yung brain drain nun Yun, May diba? discussion Oo. na sa eskwelahan patungkol dun Pero ngayon kasi, makikita mo sumasali pa sa mga contest sa television. Quiz B, may mga Oo. ganun tayo nun Yung tatanungin, anong ibig sabihin ng ganitong ahensya? Tapos ang isasagot, mali. Mali. Parang, paano naging honor student tapos ganun ang sagot? Diba? Questionable, Nakaka-question tuloy talaga ang kalidad ng edukasyon. Anyway, sa atin pong pagbabalik ay makakasama na po natin si Attorney Sal Panelo para talakayin ang mga mahalagang kaganapan na nangyari po nitong mga nakalipas na araw, lalo na ang tinatawag na sigalot sa Senado. At yan po ay sa pagbabalik ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang ating oras sa 9:05 na ng umaga at kasama na natin si Attorney Sal Panelo, ang former Chief Presidential Legal Counsel. Good morning po. Attorney, good morning po. Si Laila po ito. Kasama po natin si Weng de la Fuente. Good morning, Weng and Laila. Opo. Senator Sige. tuloy yun. Senator. Attorney, gusto ko na maging senador ka Attorney, ano bang basa mo dun sa mga nangyari po nitong mga nakaraang araw sa Senado? Actually, wala pa halos isang buwan. Nagpalit-palit na at ang dami ng mga nangyari. Para mga bata batuta, sabi nga ng mga tao na kausap ko, dapat pagpupugin daw mga ulo. Ayun lang. But seriously, that started, kailangan kasi kunin mo yung ugat niya. Hindi bang kakagulo yan? Okay. Kung hindi sinimulan niya ni Presidente Marcos Jr., nag-umpisa yan sa kanya. Nung pinatupad niya ang papatupad ng isang mandamiento de arrest o warrant of arrest na nanggagaling sa isang dayuhang tribuna na walang jurisdiction dito. Taliwas sa kanyang mga pahayag noon na walang jurisdiction, hindi tayo magko-cooperate, hindi ko ipatutupad ang warrant of arrest sapagkat walang jurisdiction. Doon nag-umpisa yan Plus, yung underlying objective to disqualify Inday Sara from running in the 2028, yan magkakarugtong lahat yan Kaya ginawa niya naman yon
sapagkat ang number one influencer sa pagpapanalo ni Inday Sara ay yung kanyang ama. Kaya tinuhog nila yung dalawa. Diyan nagsimula yan eh. Dahil kung hindi nila ginawa yan, hindi magkakaganyan yan. Maayos sana ang takbo ng bansa natin. That started the balu. Yan talaga ang katotohanan yan. Pero yung nangyari po sa Senado, alam natin na yun na nga po talaga yung underlying objectives nito mga nangyari. Ano? Pero dun sa sistema po ng mga pagpapalit na ginawa sa liderato, ano nakikita ninyo na ano ba, may legal basis? Mag-G-Load ka na. Dibitin sa Pabonus. May bonus na extra data, longer validity, at health insurance pa. Daming pabonus sa G-Load. After that, kung matatanda nyo, yung isang miyembro ng tinatawag nila majority na dating minority and the rules. At kinokontra ng minority sapagkat sabi nila, teka muna, bakit tayo di-discuss yan eh? Supposed to be, i-refer yan sa Committee on Justice. O, ang problema dito sa mga yun nga sinasabi natin, pinasukan nila ng politika. Nakakalimutan nila na under the rules, kasi binasa ko yung rules nila eh. Ang nakalagay doon, any motion to amend the rules at the discretion of the Senate President, pwede niyang i-refer. Kaya very clear naman yung word na may, ibig sabihin hindi mandatory yan. Kung gusto mong i-repair. O, ini-repair naman yan, pero ang problema, nagkaroon ng change of leadership, dinawala yung Committee on Justice, hindi na buo. So, yung argumento nila, dapat i-repair na, wala nga Committee on Justice, dahil nagpalit tayo ng liderato, ba't ba pinagpipilitan niya yan? Pangalawa, under the second paragraph of the rule referred to by them, ay maliwanag. The motion to amend the rules can be taken sa plenary. So bakit sila nagre-react? Bakit? Kasi nga, sabi nila, yan pong motion na yan para bato lang yan Gusto nyo lang pabutuhin kasi wala na siya. Yan ang problema sa kanila. Kung hindi sana pinasukan ng politika, hindi yan magiging katwiran nila. Bakit kanyo? Abay, paburo sa kanila yung motion na yun. Lahat sila makikinabang doon. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga senador ay makakapunta sa session hall. Dahil kung halimbawa may sakit ka, kahit naman may sakit ka, pwede ka naman mag-participate through online. Pabor sa kanila yun Pangalawa, kung nasa abroad ka, meron kang lakad na opisyal o personal, pero pwede ka pa rin mag-participate. Ang trabaho po ng isang senador, hindi lamang niya karapatan na sumama sa mga deliberasyon kaugnay sa mga panukalang batas na ipapasa nila. Kung hindi tungkulin niya po yan, you cannot deprive a senator from participating and voting on matters of legislation as well as any other issue that affects this country. O ba't kayo magkakagulo dyan? Pabor nga sa inyo lahat yan Pero dahil pinasuka mo ng politika, nagkakalensi-lensi kayo. Halimbawa, tingnan nyo nag-walk na pwede namang hindi. Ito namang Senate President, mawalang galang na rin sa kaibigan natin, nakalimutan niya that he has the power under the rules to compel the attendance of these people walking out. Pwede niyang iparesto, ikabalik. Nakalimutan niya rin yun Hindi niya ginawa. Kaya, sa inis naman nila, ginantihan naman. Yung mali na mali. Ginantihan nila ng mali. Ito naman. Ngayon, yan ang sabi ng minority. Kailangan palitan na natin ang literatong yan. Kasi hindi na tayo nakakapagtrabaho. Madali sabi, namaniobra. Ang tanong ko, nagtrabaho ba sila? Hindi rin, kasi immediately nag-adjourn sila sa CDD. Doon mo lang makikita, talagang puro kayo politika, yan ang nangyari sa inyo Kaya ito na yung taong bayan. Sabi niya, dapat pag-uumpugin ng mga ulo ng mga ito Opo. Attorney, ano nakikita ninyo na punto para magkasundo pa? May panahon pa ba para magkasundo ito mga ito? At may mga nagsasabi, dapat kailangan na daw manghimasok ang Korte Suprema para makapagtrabaho na ng diretso ito mga senador natin. In fact, ako ang una nagsabi niyan sa aking programa na pumunta na kayo sa Korte Suprema. Kasi yung issue ng quorum, pinagtatalunan nyo at ginagamit nyo pa yung desisyon ng Korte Suprema
Sa aking pananaw, maliwanag naman ng korte ang konstitusyon. Na kailangan 1/2+1 kasi it refers to all members of the Senate para kunin mo yung majority. Wala naman nakalagay doon na pag may sakit ka, wala ka sa bansa, Hindi ka kasama doon sa counted. 24. Oo. O in other words, hindi naman nag-distinguish. Bakit ba pinagpipilitan natin? Yung sa Abilino, kaya naman nangyari yan, unang-una. Sa akin, hindi applicable yan. Bakit ka? Hindi naman Kung babasahin mo, ang butuhan doon, 6 as against 4 to dismiss. Kasi wala silang jurisdiction. Dahil sabi nung majority of 6, sabi niya, political question niya, huwag na nating pag-usapan niya. Sabi ng dalawa, huwag na rin natin pag-usapan yung quorum kasi wala tayong jurisdiction. But the 4 of the 6, nagsabing, pakialaman natin, ito ang interpretasyon nating 4. Yung 4. Ang 4, sabi nila, 12. Okay na. Kasi walang coercive jurisdiction doon sa nasa abroad, yung isa naman nasa hospital. Sabi naman ng 4, hindi. Maliwanag, madali sabi, divided rin, kaya hindi mo magagamit yun. So, hindi unanimous yung naging desisyon po nung dati. Ano? Tabla nga tabla. Kaya obiter dictum ang tawag doon. Walang, it cannot be binding. Pangalawa, nakakalimutan ng mga ito, na yung mga justices, that was 70 years ago. Iba na ang kaisipan ng mga justices ngayon. O kagaya ko, iba ang sinasabi ko, just go to the original provision at hindi kayo magkakamali. 14. 24. So dapat talaga 13 ang majority. Tapos na sana ang usapan. Kaya lang, dahil pinasukan mo ng politika, talaga magkakaroon ng gulo. Opo. Tanong ko lang din, Attorney, kasi na-mention ninyo na kailangan lumapit sa judiciary para ma-resolve ang problemang ito. Sa tingin ninyo, sino ang pwedeng Sino po ang dumulong o dudulog? pupunta sa Yung Supreme minority o majority? Either or, kasi both sides are claiming to be the legitimate group, di ba? O so pwedeng bawat isa kasi pareho sila nag-assume na ng function ng Yes. Senado. Okay. So when sabi yung siya pwedeng pumunta sa Korte Suprema, mag-file ng kaso, co-warranto. Wala kayong karapatan dyan, kami yan. Yung isa rin, ganun din. O, parang ma-resolve na yan. Or, pwede naman sila, sa totoo lang, if they go beyond their partisanship, if they go beyond party loyalties, if they will only be loyal to their conscience and to the path of righteousness, pwede naman nilang tanggalin yung mga majority, minority, bumoto na lang sila sa tama, kung ano yung tama para sa kanila. Huwag na silang magpapadala, magpapa-impluensya o manatakot. Kaya nagkakagulo yan kasi nga, pinasukan mo ng politika Laking bagay. May no? nakikita ba kayo, Attorney Sal, na personalidad sa Senado natin na pwedeng siya yung maging unifying factor or siya yung gumawa ng paraan para pagkasunduin, siya yung cool mind na pwedeng mag-reconcile dito sa mga pagkakaibang ito? Hindi mo kailangan ng unifying figure yan. Ang kailangan mo, sila mismo. Dahil sila yung mga senador, dapat kayo independent-minded. Huwag na kayong magpa-impluensya, magpa-takot sa itaas. Gumalaw na kayo ng sarili niyong galaw. Kaya wala na yung mga majority, minority. Kung anong napagkaisa sa butuan, o di yun na sundin nyo, regardless of whatever party you belong to. Kasi ngayon, ang dami nilang naiwan na trabaho. May mga bills na dapat napagtibay na dahil ilang araw silang hindi nag-session ay wala pong nangyari. Ngayon mukhang magre-request ng special session yung Gatchalian Block. Pwede po ba yun? Kasi nga, unang-una, nung mag-walkout, pwede namang kinumpel to attend. Sana nagkaroon ng session. Ganon din naman, yung hindi nila pagpasok, hindi ko rin maintindihan kung bakit naman kasi hindi pumasok, pwede naman pumasok. Meron na, majority na nga sila Pangatlo, yung isa naman, nagre-reklamo na walang trabaho. Nung nanalo naman sila, hindi naman nila nagtrabaho at nag-adjourn. Di ba? Kitang-kita mo na talagang politika ang nangyari. Nasa likod lang at yan ay politika. Pero ginigit naman, Attorney, nitong Cayetano Block na tuloy-tuloy naman yung kanilang trabaho per committee, nagkakaroon sila ng mga pagdinig at mga pagtatrabahong ginagawa. So, pero walang debate sa session. Samantalang kung
yung nag-walkout, kinumpil na ng attendance, nagkaroon ng session. Ito naman, nung nagkapalitan na ng liderato, kung tinuloy nila, o di sana nagtrabaho, one day na debate, di ba? Nanalo nga sila, sinasabi lang panalo sila. Eh, ba't nyo in-adjourn? Ayaw nyo rin magtrabaho. Hindi totoo yung sinasabi nyo na kaya kayo magpapalit ng liderato dahil hindi tayo nakakapagtrabaho. Ngayon po, sinong dapat kilalanin na 12-12 sila eh. So, sino po ang valid na na may control ngayon sa Senado? Nagpatawag kahapon ng hearing yung Cayetano Black, tapos ayaw kilalanin yun ng Gatchalian Black. Sa Lunes magpapatawag sila ng anong nagiging epekto po nito lalo na dun sa mga empleyado mismo ng Senado, Attorney San? That is precisely why both of them, either one of them, pumunta na kayo sa Korte Suprema para ma-resolve na yung impasse na yan. Otherwise, magbababag kayo dyan at the loss of the country, of our countrymen. Wala kayong ginagawa. Pinapayaran kayo ng taong bayan, pero puro politika ang ginagawa ninyo. O hindi ba? So dito sa nangyaring kahapon, kunin na rin namin ang take ninyo, attorney, sa isinagawang pagdinig at paglantad ng 18 Marine doon sa isinagawang pagdinig sa flood control project anomaly. Anong masasabi po ninyo doon? Parang lumalabas, kung totoo lahat ng mga sinabi ng mga Marines, lumalabas, maraming tumanggap ng maleta. Kaya ngayon, ang tao tuloy, nag-iisip, kaya pala ayaw ninyong imbestigahan yan, ituloy yan. Kaya pala yung isang chairman ninyo, ayaw isumpi na yung ganito, ayaw isumpi na yung 18. Kasi maglalabasan lahat ang baho ninyo kung totoo lahat yan. Yan ang nakikita natin. Di ba? Ang daming sinabi na, ito, tumanggap ito tumanggap ng ganito. Tukoy talaga yung mga pangalan, attorney. Hinalanan. Pero kasi wala din pong naipresenta na documentary evidence kahapon na yun naman din po ang hinihintay ng mga senador na nag-preside ng hearing kahapon, attorney, Teka muna, ano naman documentary evidence ang gusto nila? Yung mismong nag-deliver ng pera, ang mismong ebidensya mo. Sinasabi na nga nila, at hindi nagkakasira ang kanilang mga pahayag. Plus, binabalidate nila yung sinabi ni Saldico. Di ba si Saldico nag-umpisa niyan na nag-deliver siya ng mga pera? Tapos ngayon, yung mga tao niya, binabalidate yung lahat ng mga sinabi niya, mas detalyado na. Ano pang ebidensya gusto niyo? Ayun. So, ano ang sa tingin ninyo, attorney, dapat na gawin matapos ang mga ganitong paglalantad sa mga pangyayari ng pagdi-deliver ng mga malamaletang pera? Alam mo, kung ako ang presidente, mag-declare ako ng revolutionary government, pakulong ko sila lahat. Naku, wag naman. Ano na to? Magiging banana republic na tayo. Kung padadaanin mo yan, tingnan mo, walang nangyayari. Lahat ng pinangako ni Presidente Marcos Jr. hindi nasunod. Bibigay siya ng 20 pesos per kilo, bababa ang presyo. Lahat na yata na sinabi niya, walang nangyari. O ICC, walang jurisdiction, nagkaroon. Hindi papareso si Duterte, naaresto. Hindi, ayaw niya, hindi ba sabi niya na, hindi ko papa-impeach yan si Inday, na-impeach. Lahat ng sinabi, wala, talagang, dapat talaga revolutionary gobyerno na. Nako. Alam mo bakit? Alam mo kung bakit? Sige po, attorney. Revolutionary government kasi, isa lang ang leader mo. Members of Congress. Kung yun ay mga guilty lahat, hahanapin mo lang siya po. Paghahanapin niya, 24 senador kung may mga kasalanan. Samantala kung isa lang bibitayan ng taong bayan. Figuratively speaking. Attorney, ano nakikita ninyo na magiging implication nitong gulo sa Senado? Kasi sabi nila, bagamat nagkakagulo, naghahanda sila para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May implication ba? Or anong nakikita ninyo na epekto nito? Ako, ang tingin ko dyan, kahit na matuloy yan, at tuloy-tuloy naman dahil nag-convene na nga sila. Hindi nila makukuha yung 16 na boto. Kahit anong gawin nila, pakulong mo may 11 na nasa majority, yung 12 na nasa kabila, wala rin. 16 ang kailangan 16, 16 At saka hindi ako naniniwala na marami ang bumoto sa conviction. At least, 4, maximum of 6.
yung mga talagang anti-Duterte lang ang boboto. Kasi malalim ang paghanga ng mga senador, pagsasama nila, talagang ginagawa nila itong mag-ama eh. Kaya alam nilang maraming ginawa itong mag-ama. Dahil sa na politika lang eh. Kaya pagdating na sa butuan dyan, yung tunay na konsyensya nila ang magigiya sa kanila para magbigay ng isang desisyon na absuelto. Ang medyo napapansin ko lang dito sa aking sariling opinion na Attorney Sal, yung kung dalawa, kasi yung problema natin sa Senado, kung dalawa ang magsasagawa ng impeachment proceeding, paano kayang mangyayari nito, Attorney? Ay, hindi naman magiging dalawa yan kasi yung impeachment court, isa lang yun. Nangyari lang yan doon sa pag-deliberate sa Kongreso na nagkaroon nga ng problema dahil one is claiming to be the right group. O, yun lang naman dyan eh. Pero pagdating sa impeachment court, walang problema doon. Kasi lahat sila judges eh. Judges, Sa opo. pagboto nila, maliwanag naman ng konstitusyon, kailangan yun ang labing alim to convict. First time nangyari ito sa Senado natin, Attorney Sal? Ano yung hindi ba? Hindi, yung Sabi kudeta nino, nangyayari. Pero yung itong halos magkasabay na ayaw magbigayan at Ay, hindi ba nangyari na nga sa Abilino yan? Kaya nga ina-apply nga nila yung kasong yun. Pero sabi ko nga, hindi yung Iba applicable yun. yun. Oo. Victim lang naman yun. Hindi naman talagang binding. Moreover, 70 years ago pa yan eh. Iba na ang takbo ng isip ng mga bagong abogado ngayon. Oo, ibang-iba na talaga, Attorney. Pero sa tingin po ninyo, posible ba para mapagkasundo natin ang dalawang minority at itong majority, posible po ba na magkusa ang judiciary pumagitna sa ganitong problema? Okay, mag-file. Hindi naman makikialam yan kung walang magpa-file. Pero kung ako sila, tigilan na nila yung pagkapartidista nila. Bawat isa sa kanila magkaroon naman ng konting konsyensya na nakakahiya na ang ginagawa ng kabuuan ng Senado dahil ang nagsasuffer ang taong bayan. Totoo yan, oo. Well, Attorney, thank you so much sa mga pahayag po ninyo. Wag, baka may nais ka pa itanong ka, Okay Attorney na. Sal. Thank you so much for your time, Attorney. Baka may message na lang po kayo dun sa mga taga-subaybay natin ngayon na sumusubaybay dun sa mga kaganapan po, especially sa Senado. Para sa akin, ang mensahe natin sa mga nasa kapangyarihan o dyan sa mga senador, go beyond your partisanship. Just follow your oath of office. Maging matapat kayo, gaya ng pinakita ni Presidente Duterte nung kanyang panahon. Alright. Maraming salamat, Attorney Sal Panelo. Thank you. Thank you Maraming for having salamat me. po. Yan po, si Attorney Sal Panelo, former Presidential Legal Counsel, at natalakay nga natin yung mga yung Wala mga issue. Oo. Sabi niya, dapat kahit na kung walang pupunta sa kanila sa Supreme Court, sila na mismo, makonsensya na sila. Kasi Both, away. Oo, Para may kaya nga ayos mismo, lahat. pataasan kasi ng ng ego para lahat ng mga Yun. mambabatas wala na yung sakripisyo para sa mga mamamek. Nang ligaw kayo ng boto para iluklok kayo dyan. Ang pangako ninyo, magsisilbi kayo. Doon nandyan naman kayo, ayaw nyo namang asikasuhin yung trabaho nyo. Ayun Diba? na nga, na-impluensyahan nga daw ng politika. Kaya, Bawat isa kasi may kanya-kanyang ambisyon Pag inuna mo talaga ang ambisyon, walang mangyayari sa buhay natin. Maganda may ambisyon ka, pero kapag ka nagsasuffer na ang maraming tao at napapabayaan ang trabaho, kalimutan nyo na muna yan. At saka yun nga, bilang public official, medyo nagbibigay lang po kami ng opinion, dapat ang pangunahing tutukan ay yung kapakanan ng ating mga kababayan. Anyway, marami pa tayong mga balita. Sa sports naman tayo, Weng, ipinakita ni Alex Yala ang kanyang tapang at tibay ng loob matapos makapasok sa quarterfinals ng Birmingham Open 2026. Tinapatan ng Pinay tennis star ang Russian tennis player na si Alina Shareva. Ayan, nakuha niya ang diretsong panalo sa score na 6-2, 7-5. Naging kritikal ang ikalawang set ng maipit si Yala sa score na 2-5.
Pero sa halip na sumuko, sunod-sunod niyang nabawi ang mga laro at tuluyang binaliktad ang takbo ng laban. Napigilan ni Yala ang paghabol ng kanyang kalaban at tuluyang sinelyuhan ang panalo sa loob ng 1 oras at 40 minuto. Dahil dito, isang hakbang pa ang inilapit ni Yala sa kampyonato. Haharapin ni Yala sa quarterfinals si Mananchaya Shawangkay ng Thailand. Tama bigkas ko sa mga pangalan nila, no? Mahirap kasi bagitin mga pangalan ng mga Thai. Correct, oo, kakaiba. Uy, congratulations kay Alex Ayala. Sana magtuloy-tuloy yung kanyang campaign dyan sa Birmingham Open. Eto, tumanggap naman ng Hall of Fame Award bilang Outstanding Philippine Television Network ang Net25 sa naganap na Best Choice Awards 2025-2026 sa Makati City. Isang gabi ng pagkilala sa tagumpay, kahusayan at paglilingkod ang nasaksihan sa Makati City sa pagbabalik ng Best Choice Awards 2025-2026. Tinipon ng parangalan ang mga nangungunang negosyante, profesional, public servants, media personalities at mga organisasyong patuloy na nag-aambag sa pag-unlad ng bansa. Layunin ng awards program na bigyang pugay ang mga individual at grupong nagsisilbing halimbawa ng kahusayan at nagdudulot ng positibong pagbabago sa kanilang mga larangan. Samantala, kabilang sa mga nagwagi ang mga kumpanyang kinilala dahil sa kanilang kahusayan sa paghatid ng serbisyo at pagpapanatili ng tiwala ng kanilang mga kliyente. Marami sa mga nagwagi ang nagsabing ang mga parangal na kanilang natanggap ay hindi lamang pagkilala sa kanilang mga nagawa, kundi responsibilidad rin upang mas pagbutihin ang kanilang paglilingkod. Ganito rin po ang sentimiento ng iba pang pinarangalan na nagpahayag ng pasasalamat sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa kanila. Isa naman sa mga naging highlight ng gabi ng pagkilala sa mga organisasyon sa larangan ng media. Tinanghal ang Net25 bilang Outstanding Philippine Television Network Hall of Fame, habang kinilala naman ang Radyo Agila bilang Outstanding AM Station Hall of Fame. Nagwagi rin ang programang 100% sa kategoryang Excellence in TV Radio Morning News and Public Affairs Program at gayon din ang Saganang Mamamayan bilang Outstanding Afternoon TV Radio News Commentary and Citizen Advocacy Program. Samantala, nakatanggap din ng pagkilala ang Ngiting Tagumpay bilang Exceptional Digital Talk Show and Inspirational Content Platform. Ayon kay Net25 Head of Sales and Marketing, Jem Pacson, malaking karangalan para sa network ang mga natanggap na karangalan dahil patunay ito ng patuloy na paghahatid ng mahalagang impormasyon at makabuluhang nilalaman para sa publiko. Ayan, congratulations po sa mga kasama natin dito sa Net25, especially SPS, 100% at SGM. Hinakot ni Jen at saka ni Nelson ang award. Pangmadaling araw na programa At at saka mga balita hapon. natin. Oo. Alright, time check tayo. 9:30 na ng umaga. Mamaya makakausap natin si Dr. Maricar Limpin, Pulmonary Critical Care and Tobacco Association expert sa pagbabalik yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. 9:32 na ng umaga, Weng. Nagbabalik po ang ASPN. Ngayong buwan ng Hunyo, ating pinagdiriwang ang National No Smoking Month upang hikayatin ang mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, na itigil ang paninigarilyo dahil nagdudulot ito ng nicotine addiction at malalaking sakit o karamdaman. Panoorin po natin ito. Aminado ang maraming sumubok ng huminto sa paninigarilyo na hindi ito madaling gawin. Totoo naman yon, kaya nga itinuturing ding adiksyon ang paninigarilyo. Dahil ito sa kemikal na nicotine na nasa tobacco at pati na rin sa mga e-cigarette o vape. Kapag nakapasok na kasi ang nicotine sa sistema ng ating katawan, nagpapalabas ito ng kemikal na tinatawag na dopamine sa ating utak. Ito naman ang nagdudulot ng tinatawag na rush o yung magandang pakiramdam pagkatapos ng paghit-hit sa sigarilyo o sa vape.
20 segundo lang ang kailangan para maihatid ng isang hit-hit ang nicotine sa ating utak. Pansamantala rin lang ang rush na idinudulot nito. Maihahambing ito sa epekto ng mga opioid, alcohol at cocaine. Masama rin ang epekto ng nicotine sa sistema ng ating katawan. Pinatataas nito ang blood pressure at adrenaline na nagiging sanhi naman ng pagtaas ng heart rate at ang posibilidad na makaranas ng atake sa puso. Masasabing may addiction na sa nicotine ng isang tao kung sa loob ng 30 minuto mula ng paggising ay natatakam na itong humithit ng sigarilyo o vape. Hinahanap-hanap rin nito ang paghit-hit sa iba't ibang oras sa buong araw. Makabubuti ring malaman sa umpisa pa lang na may mga mararamdaman ding epekto sa katawan ang isang tao na maaaring magdulot ng hirap oras na huminto ito sa paninigarilyo o paggamit ng vape. Ito yung mga tinatawag na withdrawal symptoms. Ilan sa mga ito ang pagiging iritable, balisa at hindi mapalagay. Kabilang din dyan ang insomnia o hirap sa pagtulog, hirap sa pagtutok sa mga bagay-bagay at ang kapaguran. Pero pansamantala lang naman ang mga yan. Mas dapat tutukan ang magaganda at pangmatagalang epekto sa kalusugan ng paghinto sa mga bisyong ito. Iba-iba ang mga paraan para tumigil sa paninigarilyo o vaping. Una rito ang tinatawag na cold turkey o ang biglaang paghinto. May posibilidad na hindi ito maging epektibo sa lahat, pero maraming mga dating naninigarilyo o gumagamit ng vape na tumigil sa ganitong paraan. Tanging lakas ng kagustuhang huminto sa bisyo ang aasahan sa ganitong paraan. Para mas malaki ang tsansang magtagumpay dito, maaaring gawin ang mga sumusunod. Umiwas sa mga sitwasyon na mag-uudyok sa iyong manigarilyo o gumamit muli ng vape. Libangin ang sarili sa mga aktibidad na bago sa iyo. Itutok ang isip sa benepisyo ng paghinto sa bisyo. Kung mahirap ang diskarteng biglaan, maaari rin namang gawin ang paghinto ng paunti-unti. Dahan-dahang palakihin ang pagitan ng oras ng paninigarilyo o pag-vape. Bawasan ang bilang ng dinadalang sigarilyo. Iwanan ang vape kapag lalabas ng bahay. Magandang ideya rin na magtakda ng araw kung kailan dapat ganap na ang paghinto sa paninigarilyo o paggamit ng vape. Maaari ring lumapit sa doktor para sa tinatawag na nicotine replacement therapy o NRT. Maraming uri ito. Nariyan ang patch, gum, oral spray, inhaler, lozenges o tableta. Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sukat o measured dose ng nicotine sa dugo. Binabawasan nito ang mga sintomas ng nicotine withdrawal. Higit sa lahat, ay inaalis na nito sa sitwasyon ng mismong usok ng paninigarilyo o ang vapor ng vape na nagpapasok ng iba pang masasamang kemikal sa katawan. Kung seryoso ka na sa paghinto sa paninigarilyo at paggamit ng vape, mahalaga ring makuha mo ang suporta ng mga taong nakapaligid sa iyo. Linawin sa kanila ang iyong kagustuhang huminto sa bisyo para tulungan ka rin nilang umiwas sa mga sitwasyong maaaring mag-udyok pa sa iyo. Matutulungan ka rin nilang palitan ang masamang bisyo ng mas mabuting mga aktibidad tulad ng pag-ehersisyo at iba pa. At ngayong umaga nga po talakayin natin ang iba't ibang sakit na dulot ng paninigarilyo bilang pakikiisa sa No Smoking Month. Makakasama na natin ang Executive Director ng Action on Smoking and Health Philippines at Pulmonary Critical Care and Tobacco Cessation Expert, si Dr. Maricar Limpin. Magandang umaga po sa inyo, Doc Limpin. Hi, magandang umaga, Weng and Lana. Opo. And good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Opo. Doc, No Smoking Month ngayong June, ano po ba ang mga inihahanda na aktibidad kaugnay nitong celebration or hindi celebration nitong commemoration na ito? Yes, actually, together with the Department of Health, naglunsad na kami nitong no smoking, no, by
sa pag-uumpisa ng celebration ng World No Tobacco Day, which is nung May 31, ano. So nagpunta kami doon sa lahat ng tao ay nasa Lung Center at sama-sama kami. We are committed sa pag-ensure na we will push for good legislation, ano, para maproteksyonan natin ang kalusugan ng ating mamamayang Pilipino, no. At alam naman natin na ang pangunahing dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay, no, ng mga Pilipino ay ang paninigarilyo. So this is the single most important risk factor, no, for non-communicable disease. Statistically, Doc, gaano ba karami ang mortality rate natin dahil sa smoking o yung mga sakit na dala ng paninigarilyo? Yung yung last na data natin, lumaabot ng mga 13 sa bawat Pilipino ang namamatay kada everyday, no, dahil sa paninigarilyo. So ibig sabihin talagang marami ang namamatay, at kung titignan natin, number 1 na dahilan ng kamatayan, yung sakit sa puso, ay dahil talaga sa paninigarilyo. Tignan mo yung lahat ng mga naninigarilyo, mga 90% diyan dahil sa yung nagkakasakit na sa puso, yung na-atake, 90% of that ay dahil sa paninigarilyo. And then number 2, no, na dahilan ng pagkamatay ngayon sa atin ay ang cancer. At ang isa sa pinakamataas na mortality rate, the highest mortality rate among all cancers. No, ibig sabihin, among all cancers natin, although number 1 na cancer natin is breast cancer, pero ang pinaka number 1 na pagkamatay from cancer ng mga Pilipino ay ang lung cancer. Yes, so kailangan kasi maintindihan niya na ating mga kababayan, no. So at still ang pinaka primary culprit, no, sa lung cancer ay ang paninigarilyo. Of course, lahat ng cancers, no, like colon cancer na tumataas din, ay dahil din ang primary risk factor pa rin natin ay ang sigarilyo, no. So kasama na diyan pati prostate cancer. And then pangatlo, yung isa na pinaka natin ay stroke. Again, paninigarilyo. So makikita mo top 3 cause ng ating kamatayan dito sa Pilipinas ay dahil sa paninigarilyo. Dok, kasi di ba dati traditional yung tobacco na hinihit-hit, pero nagkaroon na tayo ng paghihigpit doon, tapos doon sa mga pakete noon meron na tayong mga warnings na nakalagay. Pero ang isa po sa nakakaengganyo ngayon, lalo na sa mga kabataan natin, ay yung vape. Yes, oo, tama. In fact, yung pagbe-vape na yan, makikita natin na karamihan ng mga nalululong sa vaping ay ang kabataan, no? Yung edad na 13 to 15 years of age, 14%, no, ng ating mga kabataan ay nagbe-vape na. Yes, napakadami at batang-bata pa nagbe-vape na. So, yan ay despite the fact na, bawal ang pagbe-vape, no, sa mga kabataan. So meaning to say, nakakakuha pa ang mga kabataan ng mga vape products na yan, no, na nagagamit nila at nagiging sanhi ng lifelong addiction sa nicotine. Tanong ko rin po, Doktora, bakit ho mahalagang magkaroon ng isang buwang nakatuon dito sa kampanya laban sa paninigarilyo? Oo, kasi katulad ng sinabi ko kanina, no, i-emphasize lang natin. Gusto natin talagang mapigilan ang mga tao na mag-umpisa ng paninigarilyo, pati na rin ng pagve-vape. At kung sila ay nagsisigarilyo na o nagve-vape, makahinto sana sila. Yun yung natin, ano, para sa ganon, ma-reduce natin yung mortality na dulot ng paggamit ng sigarilyo at ng vape products, no. Kasama sa vape products ang heated tobacco products, no. At gusto din natin na ma-reduce yung morbidity. So ibig sabihin yung dami ng mga nagkakaroon ng mga problema o malalang sakit, no, na nagiging dahilan ng pagiging unproductive ng isang tao.
Dok, kasi di ba may mga ipinupush kayong legislation para higpitan, lalo na yung pagbebenta ng vape sa mga kabataan. Kumusta na po ba yung mga efforts patungkol dyan? Yes, sa ngayon, meron tayong nakasalang ngayon na pinag-uusapan sa Senado, no, na nilatag ni Senador Pia Cayetano na kung saan yung parang basically total ban ng vape, no, sa eskwelahan. Pero katulad ng sinabi din namin, binanggit namin during the technical working group at saka yung public hearing, no, na tinawag ng Senado tungkol sa batas na ito, sinabi namin ang posisyon namin at ang posisyon ng maraming mga health advocates. No, ang gusto sana natin kung na habang maaga pa, pigilan na natin yung problemang ito. Kasi now, we are seeing mabilis na dumadami at nagkakaroon ng epidemya ng paggamit ng vape. Therefore, pinakamabisang paraan para maputol natin ito ng habang maaga pa ay ang total ban ng mga vape products, no, including heated tobacco products. Eh ngayon po kasi halos malapit pa sa eskwelahan yung mga vape shop, Doc Limbin. Yes, yan nga ang worry ni Senator Pia Cayetano, no? Kaya nga ang gusto sana niya ay parang halos total ban. At pati na rin yung ipagbawal ang pagbebenta ng vape, doon sa nakalagay sa kanya 200 meter perimeter radius, no, ng mga eskwelahan. But even the Department of Trade and Industry and marami doon sa mga kasamahan namin, and even pahayag din ng statement si Mayor Magalong ng Baguio, no, sinasabi nga niya na kung doon sa nilalatag ang mungkahi ay gawing 500 meters, no, ang ban ng pagbebenta at pagmamarket ng vape products doon sa surrounding the school. So kami po ay sumusuporta din doon, and I hope sana po ang ating mahal na Senador Pia Cayetano ay sana i-consider yung panukala na yon na coming from the Department of Trade and So Industry. ibig sabihin po, Doktora, hindi pa po ito nai-implement ang mga ganitong panukala? Hindi pa po kasi nakalatag pa po at nagkakaroon pa po ng hearing. Hopefully po sana magkaroon din ng similar na panukalang batas sa House of Representatives at nang sa ganon ay maaprubahan po itong batas na ito. Dok, kasi ang isa sa problema yung second hand smoke, yung bang vape nagkakos din siya ng second hand smoke diseases? Yes, magkakaroon din ho kayo ng sakit pag naglalanghap po kayo ng usok, no, galing doon sa sigarilyo o kaya doon sa usok na coming doon sa vape products, no? Kasi napag-alaman na doon sa usok na yon naroon yung mga chemicals, no? Kasama po ang mga chemical na nagkakos ng cancer, kasama po yung mga chemicals na mga toxic ho talaga sa katawan natin at magkakos ng maraming injuries and harm, no? So unlike ho doon sa sinasabi ho nila na less harmful, definitely ngayon ang ebidensya nagpapakita na ang pagve-vape ay talagang nakakasakit, makakamatay, no, dahil sa mga reports ngayon na lumalabas na talagang nagiging dahilan siya ng kamatayan ng isang tao. Ngayon po kasi parang naging mushroom sila, ang dami mga vape shop na nagsulputan. Parang sa isang kalsada may makikita ka 3-4 at very accessible siya, lalo na sa mga kabataan. Yes, tama po, no? Siguro maganda din na manawagan tayo sa mga local government unit chief executives, yung mga mayors po natin at saka kung sino po yung councilors, no, na sana po ay maisip po nila na wag naman basta-basta magbigay ng mga permiso para makapagbenta ng vape, ano. Minsan ang isang nakakita ko vulcanizing shop ay nagbebenta ng ng vape. Sa ano ka naman nakakita na ang vulcanizing shop
ay nagbebenta ng vape. Kasi makikita mo naman bakit nagbebenta, paano ko nalaman? Kasi nakalagay vulcanizing shop, vape being sold here. So, ibig sabihin, nagbebenta sila. Pero, nabigyan kaya sila ng permiso para magbenta? So, siguro ho, yung mga mayors po natin, kung wala naman ng permiso yung mga ganong klase ng mga shops, dapat ho ay i-ano na ho nila, paaliso nila o sarano nila yung shops na yan, no? O kung paano man, siguro basta po i-ano nila na hindi kayo pwedeng magbenta dahil wala ho kayong permiso na magbenta ng mga e-cigarettes o ng any form of electronic smoking devices. Siguro one last point on my part, Doc Limpin. Posible ba na mangyari sa atin yung total no smoking ban po talaga? Ay, hindi ko pa po makita, no, kasi na talagang magkakaroon tayo ng total ban ng paninigarilyo. Kasi as of now, tumaas na naman po ang paninigarilyo, lalong-lalo na po sa mga kabataan, ano? Dahil nga po umusbong ang vape, tapos marami doon sa mga nagve-vape, nagsimula ding magsigarilyo, so naging gateway din siya sa paninigarilyo. Kaya tumaas na naman po ang paninigarilyo dito sa ating bansa to around 21%, no? Dati bumaba na ho siya ng mga 18-19, ano? Percent. Tapos ngayon tumaas na naman. At nakita ho natin na ang pagtaas na ito ay dahil ho doon sa pagdami din, sa sobrang pagdami ng mga nagve-vape. And sa mga pag-aaral, pinakita na itong vape na pagve-vape na ito ay nagiging simula ng pagsisigarilyo ng isang tao. So ang total smoking ban, dahil mataas pa po, makikita ho natin siguro yan na walang magsisigarilyo pag naabot ho natin yung smoking prevalence na 10% and below 10%. So kung naging 1 digit na lang po sana yung percentage ng naninigarilyo, mas ano po natin yon, mas kakayanin na ho natin yung talagang makita ho natin na smoke-free na ang ating Pilipinas. Siguro bilang panghuli, Doktora, yung panawagan na ho natin, no, advice sa ating mga kababayan para matigil na ang ganitong problema para sa ating kalusugan. Yes, sana po sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na po doon sa mga kabataan, ano, wag po tayong mag-try o kaya umpisahan natin yung paninigarilyo ni ang pagve-vape, no? Wag ko kayong basta-basta maniniwala doon sa mga nagbebenta ng mga e-cigarettes na yan at nitong mga heated tobacco products na yan na sila po ay less harmful dahil ang mga scientific data po sa ngayon ay nagpapakita na similarly harmful sila katulad din ho ng paninigarilyo. So kung ayaw ho nating magkasakit, ayaw ho nating mamatay ng mas maaga, huwag na ho tayong magsimula ng paninigarilyo o ng pagve-vape. At doon sa mga nag-vape na o naninigarilyo, ay panahon na para mag-isip po kayo na kung mahal ho ninyo ang buhay ninyo, kung mahal ninyo ang inyong pamilya, sana po ay huminto na ho kayo. Meron po kaming mga smoking, vaping cessation program na naririto po. Pwede ho kayong lumapit sa amin dito. Sa akin po, nandito lang po ako sa Heart Center. Meron din pong Lung Center, meron din po yung Amang Rodriguez, meron din po yung PGH, no? Baguio, meron po sa Iloilo, meron sa Tacloban, meron po. So, nagkalat po ang mga programa po para matulungan ho natin kayong makahinto ng paninigarilyo at ng pagbe-vape. Yan. Thank you so much po, Doc Maricar. Maraming salamat po. So, Thank you. Yan si Dr. Maricar Limpin. Alam mo, para wag kang malulong, wag mong simulan. Di ba? yung iba curious kasi. Kaso ang problema nga, bate dun sa panayam natin kay Dr. Limpin, yung mga batas na dapat na tumulong para mapuksa ito, wala, hindi nangyayari. Hindi nga kasi nagtatrabaho. At sana, ito, mga ganito bang problema ang dapat na tutukan ng ating gobyerno?
ng kasalukuyang administrasyon, di ba? Para pakinabang kasi ito para sa ating mga kababayan. Para Actually, sa ating marami pa kalusugan. nga mga pending bills na nangangailangan talaga ng atensyon. At ang nagiging problema kasi marami ng batas Oo. dun sa implementation. Sino Yun ba lang, isa pa nag-i-implement? yun. Ang taga-pagpatupad po ng batas, ang executive. Correct. O trabaho ng mga mababatas gumawa ng batas o nagawa na namin, paano naman i-implement ng executive? Mukhang nililimot yata Abala nga kasi. Eto, Okay. ang serbisyo publiko po natin, ang serbisyo publiko po ng Net25, maghahatid muli ng public service ang Radyo Aguila sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office o LTO. Sa Martes po yan, June 9, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, dito po sa Net25 grounds. Maaari kayo magtungo para sa mga sumusunod. Renewal ng inyong mga registration, renewal of license, medical for license renewal, student license application, smoke emission test at TPL insurance. So samantalahin niyo po yan, every month may ginagawang public service ang Land Transportation Office. At bilang mga Pilipino, masipag tayo, matiisin, at inuunawan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayong makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasalamat o 1 milyong pisong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos cash. Mabibili ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay saya at pag-asa. May mga pagbati tayo, Lai. Unahin natin, happy birthday po kay Emer Tigas of Valenzuela City. And of course, get well soon kay Ricky Matay. Batiin din natin ang parents ni Carlo De Leon nanonood sa atin, si Ma'am Baby at saka si Sir Ed. And of course, ang pamilya po ni Brother Yer Ayala na sumusubaybay dito sa atin. Habol ako, pabati rin. Sa aking Kuya Abner, birthday niya kahapon, nakalimutan kong batiin. Happy birthday, Kuya. Ang belated happy birthday din kay Teacher Leia Alim Ramos ng Cavite. Ayan, nako, marami pa po kayo susubaybayan, pero tapos na po ang linggo. Next week ay magpapatuloy pa po ang mga mahalagang pag-share ng impormasyon dito sa ASPN. At dito po sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap ng katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan natin na ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po ninyo, tawanan ang problema, mag-food trip, gumala at gumawa ng mga memories o alaala. Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls! Ang sigaw ng Pinoy Nation.